Okay, so good day po my fellow taong bayan at ang papag-usapan po natin ngayon is the cyber libel case po na final ni Congressman Leviste against Yusek Claire Castro. Okay, at tungkol po ito dun sa solar energy company ni Congressman Leviste po yung involved dito. And yung interesting po na iti-take note natin sa kasong ito is because ang kiniklaim po dito ni Congressman Leviste is bayaran siya ng 110 million in damages ni Yusek Claire. At kaya ako po yan nasabing interesting is because, di ba, generally po, pag libel ang pinapag-usapan, kulong usually ang maging penalty doon. Pero dito, 110 million pesos. So, ang issue doon is whether or not pwede ba yung ganun na walang kulong pero may bayad ng damages, okay? And then, isa pa po, i-discuss ko na lang din yung mga possible na mangyari sa kasong to. Ano yung possible defenses dito ni Yusek Claire Castro and of course, the possible factual circumstances or the matters that needs to be established po ni Congressman Leviste. Okay, so yan po ang magiging discussion natin for today. At para klaro po talaga tayo sa facts ng discussion natin, we will just be basing it po dito sa press conference ni Congressman Leviste kung saan kinover po siya ng mga media tulad po ng Net25. Okay, so panoorin po natin. Ay belus ang mga pahayag laban sa kanya ni Castro. Nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. Muling itinanggi ni Leviste na ibinenta niya sa Meralco ang kumpanya na may prangkisa, gaya ng pinapalabas ni Castro sa vlog nito. Sinabi rin anya ni Castro na nagkapera siya sa pagbebenta ng prangkisa sa Meralco. Ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Sa pangangatwiran naman ni Castro na inamin ni Leviste na hindi na siya ang may-ari ng solar para sa bayan dahil nag-divest na siya ng kanyang shares, ito ang tugon ng kongresista. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. Inamin naman ni Leviste kung bakit si Castro lang ang kinasuhan niya at hindi kasama si Ombudsman Crispin Remulla na unang naglabas ng issue sa franchise deal nito, gayon din si Energy Secretary Sharon Garin na nagpataw naman ng 24 billion pesos na multa sa kanya. Ang dalawa niya ay kaibigan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Ano na po masasabi ninyo doon sa statement ni... Okay, so I think it's very clear naman na. So, ang basis po dito ni Congressman Leviste talaga is because pinapalabas daw po ni Yusek Claire Castro na binenta niya yung company niya na may legislative franchise. Pero according to Cong Leviste, it turns out yung binenta niya is hindi po yung may franchise kundi yung isa pa niyang company. And then yung next ko na lang din pong i-discuss is bakit nga ba hindi sinama sila Ombudsman Boying at si Secretary Sharon Garin sa kaso? Bakit si Yusek Claire? So, explain ko po lahat yan. Anyway po, for the first legal discussion natin, explain ko muna sa inyo kung ano ba talaga yung basics ng libel at kung ano yung mga libel provisions and cases na mag-a-apply po sa case na to considering congressman po si Congressman Leviste and Yusek or public servant din po si Yusek Claire Castro. Okay? Okay, so una muna sasagutin ko kung bakit nga ba naging damages lang yung claim dito ni Congressman Leviste at hindi kulong yung habol niya or imprisonment like in regular libel cases. And that is because po sa Civil Code natin or to be specific Republic Act number 386 sa Article 33 po dito nakalagay na pwede naman i-file separately yung civil action
for damages sa libel cases. So ito po, Article 33. In cases of defamation, so defamation, ito po yung libel cases, a civil action for damages entirely separate and distinct from the criminal action may be brought by the injured party. Such civil action shall proceed independently of the criminal prosecution and shall require only a preponderance of evidence. Okay, so in very simple terms po, pwede mo ihiwalay yung civil case mo for a libel suit dun sa criminal aspect. Prerogative po yan ng tao, ng complainant, kasi siya naman po yung naapektuhan. Diba? Therefore, he can choose kung gusto niya gawing criminal or gawing civil. Because dito in Article 33, allowed po yung mga libel, civil libel cases to proceed independently from criminal libel cases. Okay? So ngayon po, punta naman tayo sa provisions ng Revised Penal Code natin. So nasa Revised Penal Code naman po tayo, specifically yung mga crimes against honor po na provisions, and then Article 353, 354, so on and so forth. Ito po yung mga libel provisions. So if-flash ko na lang po to sa screen while I will be giving a brief explanation kung ano ba talaga yung libel. Okay, so libel po is committed kung meron po kayong i-publish via sa social media ninyo or via newspaper articles na makasira po sa reputation or honor ng ibang tao. Okay, so in Tagalog po, ito yung krimen na paninirang puri. And then yung next po na kailangan i-take note in libel cases is that kung mapakita na po ng prosecution or ng complainant yung alleged defamatory post ng isang akusado, ang mangyari po dyan, presumed malicious agad yon or may criminal intent yung pag-publish po ng akusado ng post na yon. Okay, nasa Article 354 po yan. Yan yung general rule. So in simple terms po, the general rule is parang nabaliktad po yung setup sa libel criminal cases. Kasi generally yung prosecution yung may burden, pero pag mapakita nga yung publication, yung alleged defamatory publication, ngayon kailangan na mag-defend agad ng akusado. Yun yung nangyari as a general rule in libel cases. However, dito po sa situation nila Congressman Leviste and Yusek Castro, ang mag-a-apply po is not the general rule kung hindi itong mga exceptions. Because si Congressman Leviste po is a congressman, therefore he is a public officer and he can even also be classified as a public figure. Tapos yung subject matter pa po ng discussion nila is a company na may legislative franchise, so that is also considered as a matter of public interest. Okay? So ang point ko po, kaya ko yan sinishare kasi mawawala ngayon yung presumption na may malicious intent na ginawa yung akusado in a case na may ganun pong factual circumstances. So in simple terms po, ang may burden ngayon na magpakita kung whether or not may malice ba, may masamang intent sa pag-publish yung akusado in this case is with Congressman Leviste po as the complainant or the prosecution. Kasi mawawala na yung presumption ng malice because he is a public officer and this involves a matter of public interest. Okay, so medyo technical na po yan pero hopefully naintindihan po ninyo yung gusto ko lang i-point out dito. So ngayon, ang next question na lang po natin, kung kailangan mapakita ng complainant or ni Kong Leviste yung actual malice ni Yusek Claire, ano yung guidelines naman po para mapakita niya yon? Okay? And for that po, titingnan lang natin itong Daquer versus People of the Philippines, a 2021 case po to. So unang-una i-clarify ko muna kasi baka magtaka kayo kasi People of the Philippines po yung nakalagay. Therefore, this is a criminal case, di ba? Pero ang kailangan po natin tandaan, kahit po civil libel ngayon yung final ni Congressman Leviste, ang basihan pa rin po ng korte niyan kung whether or not may libel ba talaga is the same elements po dun sa Revised Penal Code as to what constitutes a defamatory or a libelous statement. Ang nagiging difference lang, iba yung evidentiary requirement. So mamaya po explain ko yung evidentiary requirement. Pero anyway po, going back, ang kailangan po ma-establish dito ni Congressman Leviste para mapakita po niyang may actual malice yung accused is ito po, itong knowledge that the defamatory statement was false or with reckless disregard as to its falsity. So yung first part, very straightforward naman, di ba? Kung alam niyang peke, tas sinabi pa rin po niya yon, then that can be considered as actual malice already. And then ito pong second part, ang ibig sabihin po nitong reckless disregard as to its falsity, the easiest way for me to explain this is akala po ng isang akusado na totoo yung sinasabi niya pero hindi niya na-verify ng maayos or hindi niya pinag-aralan talaga ng mabuti tapos sinabi pa rin or pinublish pa rin po niya yon. So in that situation po, titingnan yung overall personality, yung surrounding circumstances ng accused kung whether or not meron ba siyang opportunity sana to verify kung tama or mali ba yung sinasabi niya. So yan po yung reckless disregard as to its falsity. Okay, so kung makapakita po to ni Congressman Leviste na alam nung akusado na hindi totoo yung sinasabi niya or kahit na nung naniwala nga siyang totoo yun pero hindi niya na-verify ng maayos tapos pinublish pa rin niya, then that can constitute already as actual malice. Therefore, posible pong magka-liability yung accused
by making a alleged libelous statement. Okay, so hopefully klaro po yan. And then ngayon po i-discuss ko lang yung tingin kong mga posibleng mangyari po sa kasong to. So konting break lang muna tayo guys. Just a reminder po na hopefully you can consider subscribing sa YouTube channel ko if you enjoy my content or my videos. Pag sa YouTube po, 100% free po yung subscription. And hopefully also you can consider liking po itong video na to. So maraming salamat po to everyone and ngayon tuloy po ulit tayo sa video. So sa tingin ko po, yung one of the main issues talaga na magbabanggaan dito is of course, ang ide-defend ni Yusek Claire dito is pinagbasihan lang niya from another person's statement like yung kay Ombudsman Remulla or kay Secretary Sharon Garin, kaya niya rin nasabi yun. Ang pwede naman po maging counter dyan ni Congressman Leviste is that si Yusek Claire Castro is a lawyer, then she's also a public officer, specifically as an undersecretary ng PCO. So she had the opportunity to verify kung whether or not tama ba yung sinabi ni Ombudsman Remulla. So yan po yung sa tingin ko lang pong posibleng magbanggaan talaga dito. Kasi hindi naman po si Yusek Claire Castro talaga yung pinaka-unang nagsabi nito. Nag-start po to kay Ombudsman Remulla and then kay DOE Secretary Sharon Garin and then siya. And like what we saw kanina dun po sa press con ni Congressman Leviste, di ba, in-explain niya na hindi po niya finailan sila Ombudsman Remulla at si Secretary Sharon Garin kasi kaibigan daw po ng nanay niya. So ang masasabi ko lang po dyan, at the end of the day po kasi, kung sino po yung aggrieved party o yung complainant, siya po yung may prerogative para pumili kung sino yung kakasuhan niya. Kasi siya naman po, yung karapatan naman po niya yung na-violate, di ba? And then, ang isa pa po natin kailangan tandaan in libel cases is that every alleged defamatory statement po can be imputed to the author of that specific statement. So, since si Ombudsman Remulla merong alleged defamatory statement, kung gusto yun kasuhan ni Congressman Leviste, pwede, pero pwede ring hindi niya kasuhan, di ba? Tapos si Yusek Claire Castro ngayon, meron din daw siyang alleged defamatory statement. So magkaiba na po yun from the statement ni Ombudsman Remulla from the actual statement na ginawa din po ni Yusek Castro. So again, in very simple terms po, depende po talaga yan dun sa affected party kung sino yung gusto niyang kasuhan na gumawa ng alleged defamatory statement against him. So pwede po siya pumili dun sa mga gumawa ng mga alleged defamatory statements. Okay, so hopefully klaro po yan. And then ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung ano lang yung main difference or yung mga advantages sa pag-file ng civil libel from a criminal libel case. And for that po, babalik lang tayo sa Article 33 ng Civil Code. So, ang nakalagay lang po dito sa last part, require only a preponderance of evidence. Okay? So, in very simple terms po, ang ibig sabihin nito, mas mababa yung evidentiary requirement. Kasi in criminal cases, para manalo ka, ang kailangan ma-establish is guilt beyond reasonable doubt ng accused. Meaning, kung tingnan po ng isang reasonableng tao, yung documents, yung evidence, lahat, ang magiging logical conclusion niya ay mukhang yun talaga ang akusado or gumawa ng krimen. Whereas po, pag civil cases, itong preponderance of evidence, basta lamang lang yung ebidensya mo dun sa kalaban mo, panalo ka na po. Yun lang yung point niyan, yung preponderance of evidence. Whereas in criminal cases kasi, hindi po ganun na sufficient na bibilangin lang na lamang lang konti, tas panalo ka na. Kasi ang kailangan nga po ma-establish is beyond reasonable doubt, which is mas mabigat-bigat po yun. Kaya nga po mas madaming na-acquit or na-dismiss na criminal cases because of the evidentiary requirement, the high evidentiary requirement po in criminal cases. So in other words po, mas madaling manalo sa civil libel from a criminal libel case. Okay? And then ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung manalo po si Congressman Leviste, talaga bang bibigyan agad siya or i-award agad ng court yung 110 million damages na claim niya. So in other words, basta manalo ba automatic kung ano sabihin mo, yun talaga yung ibibigay ng korte. So explain ko rin po yan. So, ang short answer po dyan is hindi po automatic na i-award ng korte kung ano lang yung i-claim mong damages. Kasi ang pinaka-basis po talaga niyan kung what is fair and reasonable considering the circumstances of the case. Okay, so when we say circumstances of the case, isa po dyan, since moral damages po yung isa sa prayer dito ni Congressman Leviste, titingnan kung yung reputation ba niya, yung social humiliation niya, ay worth ba ng 100 million yung pagkatao niya, basically na allegedly nasira daw po ni Yusek Claire because of her alleged defamatory statement. Yan yung isang titingnan dyan. And then yung isa pa pong pwede rin tingnan pa dyan is yung reach po ni Yusek Claire Castro kasi ginawa daw niya yung alleged libelous statement niya in her content or in her live stream. I'm not sure if it's a live stream pero sa content daw po niya. So titingnan din or pwede rin tingnan yung reach kasi of course kung mas mataas yung reach ni Yusek Claire Castro, madaming nakakita nung video na yon, yung statement niyang yon, edi posibleng mas madaming magtitingin ngayon ng masama na
na makaapekto sa reputation ni Congressman Leviste. So yan po yung mga posibleng titingnan dito ng korte, the actual worth and value of the reputation ni Congressman Leviste and then the reach ni Yusek Claire Castro. Basta overall po, tandaan nyo lang, ang titingnan what is fair and reasonable considering the entire circumstances of the case. Hindi naman po porket sabihin mo lang 1 billion ay babayaran ka agad ng 1 billion kasi titimbangin pa po yan ng korte. Again, ang basehan po is kung ano yung fair, kung ano yung patas at reasonable po considering the circumstances. And then next question na lang din po natin, what if manalo nga tas in-award 110 million tapos yung defendant wala namang 110 million? Ibig sabihin ba nun, TY na lang yung hindi niya na ma-recover? So ang mangyari po niyan initially, up to the amount na meron po na posibleng ma-recover ng isang complainant, yun po yung pwede ma-recover ng complainant. Tapos yung mga remaining balance na wala pang pera ngayon, pwede po yun to follow subject to further motions for executions po ng isang party litigant to the case. So in simple terms, hanggang dun lang muna kung ano yung kaya ma-recover, tapos mag-file na lang po siya ng necessary legal paperwork later on kung nagkaroon ng pera para mahabol pa niya yung remaining balance. Okay, so yan po yung mga posibleng mangyari dito sa libel case, sa civil libel case po na final ni Congressman Leviste and Yusek Claire Castro. So if you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko and until next time, see you all po. Bye-bye!